yung mga malalakas ang imagination na para lang mapatunayan natin na magkaroon ng bisa ito sa ating panahon. Kayo na lang yun. Ayoko yan. Baka rin nagbibiro. Ako sa tingin ko, baka nagbiro lang. Ako sa tingin ko din po, baka nagbibiro lang si BP nung tagpo na yun eh. Oo, kasi kung napanood naman ninyo yung ano yun series yun eh. Opo. Papahiwatig na may masamang naghihintay sa Pangulo ay isa daw po napakaseryosong bagay na nangangailangan po ng investigasyon. Iyan po ang pahayag ni Kong Dong ng Pampanga. Si Kong Dong naman, nervyoso eh. Opo. Basta ako, alam ko, biro lang yun. Kasi, yung designated survivor, pelikula lang yun eh. Di ba? Opo. Pelikula lang. At saka talagang maganda yung pelikula. Totoo po. Pati yung production ko, pagkakagawa, pang ano ha. Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga nagaganap yung sistemang ganun eh. Opo. Talagang, ano lang, figment ng imagination na mayroong ganung klaseng succession. Yes. Pero ang ano doon, ang kagandahan doon, talagang makikita mo yung parang realistic. Opo. Ganyan. Pero kahit ano pong gawin natin na realistic, yung po ay kwento lang, yung po ay pelikula lang. Yan. Opo. Yun nga yung palusot eh. Yung gumawa naglagay ng palusot. Parang ayaw din ata niya. Ayaw din niya eh. Kunwari lamang yun na puro papogi lang sinabi. Halimbawa, kailangan bigyan lahat ng pagkakataon kanya ang bawat Pilipino na magkaroon ng tsansan makapaglingkod sa ating bansa. Ang ganda ng ano eh. Oo nga naman. At dahil dito, kinakailangang ipagbawal ang political dynasty as may be defined by law. Kanya kasi. Bilang ng mga tao dun sa isang sambahayan. Pero kailangan pag-ingatan lamang yan. Kasi alam mo, meron ding nakakapeke ng mga madali namang gumawa ng uniforme. Madali rin namang gumawa ng ID. Pero kailangan vigilant. Tingnan natin kung talagang yun nga ang talagang enumerator na nakatalaga na magtanong sapagkat mga impormasyon ang ihingin sa atin, hindi ba? Pero dapat wag niyong pagka tinatanong na kayo ng ilang confidential, gaya ng anong bank account mo, hindi kasama na. Hindi na kasama. Ikaw ba? Dapat malaman nila ano lang ang itatanong. So kapag lumampas siya dun sa mga itatanong na yon, magduda na siya. Tama. Ayun. Pero kung abot po ng inyong kaalaman, at ano bang importansya kapag ang ating meron tayong pambansang senso? Ang alam ko pagka national census yan, bawat ikalimang taon yan dyan eh. Every 5 years po pala Every ito? Every 5 years lamang yan. Kasi importante yan na unang-una para mataya natin, ilan na ba talaga ang Pilipino sa panahong ito? Para sa ganun, yung programa ng gobyerno, siyempre kailangan makuha niya yung mga basic na information na kakailanganin sa pagpaplano ng ating pamahalaan. Itatanong niya dyan, ilan ang bilang ng anak mo, anong trabaho ninyong mag-asawa, para makita pati yung economic factor, anong ikinabubuhay, ano ang kanilang mga estado sa buhay. Maraming mga itatanong na may kinalaman sa pagsasaayos ng lahat ng programa, social programs, halimbawa, medical programs, lahat ay kakailanganin talaga ang makabago at updated na impormasyon na manggagaling sa ating mga mamamayan. Pero may importansya ba ito kung sa mga programa inilalatag ng gobyerno? Ibig sabihin, sa mga ginagawa at proyekto ng gobyerno, may vital role ba kung tama ang ating senso? Napakalaki ng kaugnayan yan dyan. Paano ka halimbawa makapaglalatag ng priority programs? Kung hindi mo alam. Ito palang karamihan ngayon ng ating mga kababayan nasa ganito palang kalagay. Ang hanap buhay pala nila ay ganito lang. Kung kinakailangan kang mag-sip tayo sa ganito kasi nalaman nila pati yung economic structure ng mga pamilya, alam nila. Ang karamihan pala sa mga pamilya ay ganito ang pinag-aralan. So alam nila ngayon na
Teka muna, kinakailangan siguro natin baguhin yung ang ating curriculum kasi ito yung lumalabas. Pati sa Hindi pag-aaral po nakapag-aral pala itong ganito. Opo, oo. So mula doon, mula sa datos na makukuha nila, doon mo lamang may lalatag yung mga reformang kailangan. Makapaglatag ka ng programa na makatutulong sa kanila, mabago Opo. yung gusto mong baguhin. Oho. So yun ho pala sa punto na yan. At sana nga kaya ang ating panawagan, Nelson, ang ating mga kababayan nakakatukin po sa bahay, ay makipagkaisa kayo. At dito pala ko nga, ang mamamayan pala na hindi makipagkaisa ay may kaakibat na multa at kulong. Nelson, ha? Isang taon na pagkakakulong at 100,000 na multa sa hindi makikipagkaisa sa pambansang senso ito, Kong. Pagka deliberately talaga hindi mo... Kailangan makipagkaisa dyan sapagkat ay pananagutan at obligasyon ng bawat isa para maitama ng gobyerno yung mga programang gagawin. Hindi lang sila basta gagawa ng programa, kasang-ayon doon sa mga datos na makakalap nila. Ayun, opo. Pero sabi ng iba, Kong, teka lang, di ba meron na tayong national ID? Sa national ID, di ba usually yan din ang mga detalye. impormasyon tapos ngayon meron tayong pambansang senso. Hindi naman na ipapakita sa national ID kung ano nang kalagayan mo sa buhay ngayon. Yung status, tama po. Kung ayaw mong magpasensus, wag ka nang kailangan lang ang maisakatuparan lahat ng programa. Isasaayos nga. Kaya nga para makagawa ng mga reforma kung kinakailangan. Ayaw mo nang makipag-cooperate. Paano makakagawa ng programa ang pamahalaan? Ayan, opo. So, yun po. Sa ating mga kababayan, again, tama, at ang palatuntunan ito, Nelson, ay, at ang himpilan, pati na po ang Radyo Agila, ay nakikipagkaisa at tayo'y nananawagan sa ating mga kababayan na tumugon ng tama, ng tama, para makagawa din po ng tama at makapagprograma ng tama ang ating pamahalaan. Ang lahat ng programa ngayon ay evidence-based ang tinatawag. Yan, Kung wala kang ebidensya, saan mo ibabatay yung gagawin mong pagpaplano? Hindi mo alam kung ilan ang mangingisda ngayon. Hindi mo alam kung anong isda ang nakukuha na lang. Kasi maaaring makuha mo yun. Ilan ang farmers natin ngayon? Ilan ngayon ang nasa rural areas? Ano-ano yung mga salitang ginagamit ng bawat pamilya? Pati number ng ating mga dialects nakukuha nila diyan Okay. Nakukuha nila yan. So, ang pinaka-importante diyan yung family income. Diyan mo makikita yung sweldo ng pamilya ko. kung ano yung kinikita ng parang pamilya? threshold income ng isang pamilya. Okay. Ibabatay nila ngayon ang paggawa ng programa doon sa kinikita ng pamilya. Ayun. At doon nila mababatay ngayon kung ilan na yung ating poverty incident rate. Kasi lumilitaw ngayon, ito pala yung bilang ng mga ganito at saka yung ganyan, di ba? Ayan. Sa mga kapatid, lahat ng programa, lahat ng reforma, maaaring magawa lang ng isang pamahalaan kapag ka nakabatay doon sa umiiral na kondisyon ngayon ng kanyang mamamayan. At yan ay makukuha lamang sa pagitan ng isang national census. Ayun. At dito, kitang-kita natin ngayon, sino yung may trabaho talaga, sino yung underemployed, sino yung kailangan pa ng... ilan ang populasyon natin ngayon, na ganyan. Kasi sa pinakahuling census na, parang 109 million pa lang ang Pilipino. Pati pinag-aralan ng pati yung uri ng kanilang pamumuhay, yung kanyang yung kabuhayan niya, semi-poor, acute poor, mga ganito. Ayun. Pero dapat lang siguro, di ba, yung mga kumukuha, yung enumerator, Nelson, di ba usually may panunumpa na ginagawa na ang anumang datos na kanilang nakukuha ay hindi nila pwedeng ilabas sa publiko, Kong. Di ba, doon sa bagong batas natin na, anong pinalaman nyo? Cyber libel ba tawag doon? Privacy. Ayun, Anti-privacy, yung privacy law natin. Ayan. Anyway, Pero siguro, kung baka yung mga chismosa sa kanto, hindi na pwedeng tanungin na lang yun? hindi nakabatay sa totoo yung sasabihin nun ganun po ba? Haka-haka lang ang sasabihin sasabihin niya, sa palagay ko po, ganyan ang kinikita niya. Hindi po pwede yung palagay. So pagka hindi pala naabutan sa bahay, hindi pwedeng itanong sa iba. Kaya mahaba yung... Ayun nga pala ko. Halimbawa, siyempre, ang isang bahay talaga totally, walang tao.
dumarating doon ay umaga o gabi at hindi po naabutan ng enumerators, usually anong yan? Anong remedyo ng batas? Babalikan nila sigurado yun. May matitira naman yun. Kaya nga hanggang September yan kamo, di ba? Oo nga Pati po, ilang Sabado. buwan. Ayun, tama. Hindi naman po pwede sa loob ng isang linggo, hindi niya naman makita yan. At, di ba? Di kasi si Nelson, pag pinupunta sa bahay, hindi Laging po, wala. hindi po inabutan. Hindi po inabutan. Yung pala nandun nagtatanong. Ay, nako. Anyway, Kang, doon sa ano naman pala, mukhang ang balita natin, meron din po kayo malaking announcement sa araw na ito. May kinalaman po sa mga nakalipas na araw na event tungkol po sa inyo, Kong. Ay, hindi, yung gusto lang nating ipaliwanag, yung ating naibahagi sa ating mga kasamahan sa media na meron tayong agam-agam kasi Opo. doon sa mga na-procure na mga makina. Napaka-importante kasi nito, sabi namin, ay kasi ang pinaka-adhikain natin o pinaka-layunin, lahat naman ng mamamayan, ang layunin niya, makapagdaos tayo ng isang malinis at mayroong integridad na eleksyon. Ngayon, ang isa sa kaparaanan dyan ay kinakailangan tayong magkaroon ng mga gagamitin na nakasaad mismo sa mandato ng batas. Yun ang ating pinapaliwanag. Kasi unang-una, ang pagbabatayan natin dyan ay yung ating batas na kung tawagin ay automated election law. At binabanggit dyan, sabi niya, lahat ng mapuprocure nating sistema o kagamitan na may kaugnayan sa pagdaraos ng ating halalan. Nagsimula ito sa 2010 eh. Kung maalala ninyo, no? At ngayon, siguro sa susunod na taon ay magdadaos na naman tayo ng halalan. Ang sinasabi ron, yung gagamitin na sistema at mga kagamitan na kaugnayan dito, binabanggit niya must have demonstrated capability and have been utilized or used successfully in prior elections here or abroad. Yun ang pamantayan eh. Ngayon, kasi nagkaroon ng parang, nakapagbigay ng parang demonstration ng COMELEC, pero parang umaangal yung mga kasama ko, kahit wala ako doon, pero nung makita ko yung report nila, ang pinakita naman nilang makina, sabi niya, hindi talaga yung makina eh. Parang prototype. Okay. Opo, Prototype. opo. Pagka prototype, ibig sabihin, customize siya, ngunit hindi pa na-produce. Ngayon, kapag isinaalang-alang mo yung tinatawag na terms of reference na ginawa naman ng COMELEC, nakasaad din doon na yung gagamitin natin sa 2025 ay isang hybrid machine. Opo. Ibig sabihin, dalawang klaseng aplikasyon sa iisang makina ang gagamitin. Kaya hybrid. Kaya hybrid siya. Opo. Ngayon, lalong napatutunayan, sabi ko, na itong makina na ito na magkakaroon ng isang kombinasyon na paggamit ng dalawang technology ay hindi pa nagagamit kahit saan. Kasi yung Miro, meron na siyang karanasan kung pag-uusapan ay yung tinatawag na OMR at saka DRE. Yung OMR, ito yung Optical Mark Reading. Reading. O Opo. recognition. Okay. Pero may kasama siyang optional na DRE. Ito yung Direct Recording Electronic Technology. Pagsasamahin mo ngayon. Ang karanasan ng Miro, ayon sa aming pagsisiyasat, nagamit separately yung dalawang application. Ayun. Nagamit sa Congo yung DRE, Republic of Congo. Opo. Nagkaroon yata ng konting problema doon, nagkaroon ng difficulties associated with the voting precincts. Okay. 45%, masyadong malaki, mataas. Ngayon, yun namang OMR nagamit naman sa bansang Iran, na kung saan 70% naman ang medyo nagkaroon din ng Mas malaki. problema Opo. sa mga voting stations. Opo. Ngayon, ang sinasabi natin, teka muna, bakit hindi po natin ipatunayan kung talagang yan ay nagamit na? Kasi hanggang ngayon, hindi kumikibo yung COMELEC. Ito yung nakakapagtaka eh. Teka muna, lalabagin natin yung batas pag hindi po nyo napatunayan na sila ay merong demonstrated capability and successfully used in prior elections. Opo. Successfully used in prior elections
dito sa ating bansa O sa ibang bansa. o sa ibang bansa, sa Okay. ibang jurisdiction. Oho. Ngayon, ang isa pang nakapagbibigay ng agam-agam doon ay yung bahagi ng pagbibigay ng desisyon ng Korte Suprema nung magkaroon ng bidding. Opo. Naalala mo na ang Korte Suprema, kasi yung mga partidong apektado sa bidding, pumunta sa Korte Suprema at naghahay ng petisyon. Nagkaroon ng pagdidesisyon ngayon ng Korte Suprema, Jen, Nelson. Sabi niya, the COMELEC committed grave abuse of discretion Aha. doon sa pagkakonduct Pagkagawa niya ng bidding. bidding. Oho. Jen, kapag sinabi mo na grave abuse of discretion, the act attended by grave abuse of discretion is null and void. Oho, tama po. Para siyang non-existent, Oho. legally speaking. So, tingnan mo na, kung halimbawa, the COMELEC committed grave abuse of discretion, bakit hindi ninalipay yung bidding? Yun na nga po, Kong. Ngayon, ito yung gusto naming sana malinawan. Opo. Alam mo, bago nagkaroon ng bago nagkaroon ng bago kami nag-break po, sinidye na Opo, na ng Congress. adjournment. Opo, oho. Nagkaroon ng huling hearing yung komite ng Electoral reforms, SAPRADES. SAPRADES and electoral reforms. Yes po, oo. Bagamat hindi kasali yung usapin na yun, dahil sa ngayon ang gusto kong mabigyan sana ng kaukulang pagpapaliwanag, dahil sa, maski na nagbabasa naman kayo ng dyaryo, yung isa sa kolumnista ng Philippine Star, si Alex Magno. Opo. Tingnan mo, magmula nung Nobyembre, nung nakaraang taon, hanggang itong Mayo, binilang ko 8 artikulo ang kanyang isinulat. Tungkol po doon. Philippine Star, patungkol lamang dito sa agam-agam na ito. No? Talaga namang magkakaroon ka naman ng agam-agam sapagkat, teka muna, bakit nagkaroon ng anong tawag dito, yung pag-appoint ng isang kung contractor na magbibigay sa atin ng makina na hindi naman ginamit ang bidding. Okay, opo. So sa makatwid, pag hindi ka nag-bidding, ito pag hindi ka nag-bidding, ang unang nilabag mong batas, yung Republic Act 9184. Opo. Ito yung ating itong ating procurement law. Yes po. Ngayon, Okay. paano tayo magbibidding? Sabi ko sa COMELEC. Yun ang gusto ko sana magpaliwanag lang. Lahat naman ng tao magkakaroon ng agam-agam eh. Paano ka magkakaroon ng public bidding? Bago pa magkaroon ng bidding, dinisqualify mo na yung isa sa sumasama sa bidding. Opo. Alam mo, sa bidding, dapat matalo yung isa at manalo yung isa sa pamamagitan nung pagsisiyasat sa mga bidding documents. Opo, bid docs, sa lahat ng yes. requirements, yung nakapag-submit ng katanggap-tanggap na bid, yun ang mananalo. Halimbawa, si Nelson, ang kanyang bid ay X amount. Opo. Ikaw ay X amount naman dyan, ano? Opo. Ngayon, parehong nandun sa range ng acceptable range ng bidding. Opo. Ngunit nagkataon din na medyo mababa yung sa kanya, kay Nelson. Opo, mas mababa. Sa makatwid, matatalo ka ngayon, pero fair and square. Opo. Pareho kayong dumaan sa proseso. Pareho kayong nag-qualify sa mga bid. Maayos lahat ang mga dokumento ninyo. Pati yung lahat ng mga inahanap ng COMELEC na naipundar ninyong lahat. Ngunit natalo ka sapagkat yung bid amount mo, mas mababa malaki. yung kay Mas Nelson. mababa naman isa, Ngayon, nanalo si Nelson ngayon, natalo ka, wala kang sama ng loob dito. Ay, siyempre po. Okay. Ngayon, saan babase o saan ngayon magkakaroon ng sama ng loob? Kapag hindi ka nakapag-bid, kasi dinisqualify ka bago mag-bidding. Bago pa lang, yes. Ngayon, ang tanong natin sa COMELEC, bakit mo dinisqualify yung kalaban ng Miru dahil lamang sa isang impormasyon na binigay sa'yo ng Department of Justice ng Amerika? Kasi doon sa Amerika, Jen, naalala mo, merong isang ongoing criminal investigation kaugnay nung pagkaka-procure ng mga automatic election, itong mga election system natin, automated election system, nung 2016, na di umano, nagkaroon ng bribery sa pagitan ng nung kalaban ng Miru, ito yata yung Smartmatic,
At yung noon ay chairman ng COMELEC. Si Andy Bautista Oo, ata yun. nang Opo. dahil lamang sa impormasyon na yon, Oho. dinisqualify yung Smartmatic. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, hindi tayo nagsasabi nun dyan, ha? Opo, opo. Ang sabi ng Korte Suprema, mayroong grave abuse of discretion. Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon nitong tao, Makapagpaliwanag, may paliwanag naman niya yung panig niya. Di ba? Opo. Bigla mo na lamang inalis. Sa mga tuwid, nung inalis mo, ang natira yung isa. Walang na lang. bidding ngayon. Pag walang bidding, meron kang mali sapagkat may batas tayo. So dapat nagdeklara siya ng failure of bidding, di ba? Kasi walang walang nangyari. Hindi ka rin makapag-declare ng hindi ka nga nag-bid eh. Okay, oo. Hindi ba? Anuin mo muna siya, pabayaan mo pagkatapos for one reason or another, nag-fail ang bidding. Hindi Dalawang nakasunod. ulit ang hinihingi ng proseso. Pagkatapos na mag-fail ang dalawang bidding, at saka kayo makikipag-negotiate, pwede na yon. Doon na pupunta yung negotiated Doon bidding. pupunta. Ngayon, ang inano lang natin dito, huwag na muna natin i-discuss yung mga ibang aspeto, ano? Opo. Sapagkat may bahagi ng naman yon. Ang wag lang sanang sasabihin sana ng COMELEC habang dinidiscuss natin ito, Opo. merong isang demolition job. Hindi totoo yun. Okay. Tayo, Jen, bilang isa, hindi natin karakter yung... Ang COMELEC ay isang constitutional institution. Yes po. Constitutional body yan. Iniingatan din ang kanilang integridad. Hindi mo pwedeng buwagin yan. Mabubuwag Opo. mo lamang yan. I-amend mo yung saligang batas. Opo. Para lang maalis yun. Halimbawa, pinalitan na saligang batas. Huwag na tayong mag-election mula ngayon. Wala ng COMELEC. Nabuwag mo. Oo. Pero para merong isang tao na halimbawa naghahangad lamang ng kaliwanagan sa mga agam-agam at saka sa mga sirkumstansya na nagkakaroon ng konting pagdududa sa ganito. Opo. Hindi ba mas maganda yung ipaliwanag na mabuti? Bakit kasi hindi ka nagbidding? Ayun. Diba? Ngayon, siguro pati Korte Suprema, dapat siguro ay matawagan din ng pansin, ano? Opo. Siguro sabihin natin, justices of the Supreme Court, with all due respect, ano? Kasi po, nung sinabi ninyo na nagkaroon po ng nakapag-commit ng grave abuse of discretion, parang baliwala dapat yun. Opo. Kasi legally speaking, void yung nangyari. Pero sabi ng Supreme Court, Jen, Nelson, kahit na kanya pinagtibay namin o nag-rule kami na yung ginawa ng COMELEC was committed with grave abuse of discretion, sabi niya, it was not enough to nullify the bidding on the basis of the operative fact doctrine. Dito na naman medyo nagkaroon ng konting agam-agam din. Kasi yung operative doctrine ay nag-a-apply lamang kapag ka yung gawa, yung act ng isang party, bago siya makita na unconstitutional, nakapag-produce ng isang bagay na hindi mo basta-basta may sasantabi. Ayun. Yun ang ibig sabihin ng ruling na yun. Opo. Ngayon, pero yun, bago mo magamit yun, Jen, ay kinakailangan lahat ng partido ay dumaan sa tinatawag na good faith. Good faith ang pinanggalingan. Okay. Ngayon, sabi namin, bukayatang hindi good faith ang pinanggalingan sapagkat, alam mo, hindi nga nagkaroon ng bidding. Lumabag tayo sa batas. Dinisqualify nyo, hindi nyo binibigyan ng pagkakataon. Yun lang ang ating dapat na pagsaluhan na halimbawa, magpaliwanag kayo para sa ganon. Ang ating mga mamayan na hindi magkakaroon ng agam-agam. Para kung dumating man yung araw na yun, at least nasabi nila. Yan ang pinakapunto lamang nandiyan. Opo. Nagkaroon tayo ng honest, orderly, and peaceful elections. Bakit naman hindi naman lang kaya, hindi mo ba responsibilidad naman yun? Lahat naman ng tao nag-aasam. Umaasam. Sana yung eleksyon na ating may sasagawa sa susunod na taon ay kapani-paniwala. Yung integridad niya hindi dapat mabawasan. Sapagkat yun lamang naman
yung paraan para yung demokrasya mapanatili natin na talagang umiiral pa rin. Aha. Yun ang pinakapunto dyan. Wala nang iba. Para kung sino man ang maihalal, sabi talaga ng taong bayan, yan talaga ang pasya ng electorate. Oo, kasi kung ang gagamitin mong makina, may pinagmula na agam-agam, di pati yung outcome niyan, baka mamaya magkaroon ng pag-aalinlangan. Ito yung ating iniiwasan dyan. Aha. So, yun naman po pala. Kailangan maintindihan na wala pong demolition. Ano naman demolition? Opo. Hindi ba? May karamihan dyan sa mga nanunungkulan sa COMELEC, halos kaibigan Mga din natin. kaibigan nyo rin po. Oo. Oho. Alam din nila yun, Jen. Na isa sa itatanong natin sa taong bayan ngayon, ay yung nabanggit po ni BP Inday, Sara, nung tanungin siya kung dadalo ka ba sa SONA? Eh, ang sabi po ay hindi. At ang sabi niya ay I designated myself as appointed myself as designated survivor. Aha. Ay kaya pinagtatalunan sa iba't ibang Pati sa social media. pati sa social media Oho. kung totoo ba ito? Nagbibiro ba ang pangalawang pangulo sa kanyang sinabi o totoo? Anong sa tingin po ninyo? Maring nagbibiro. Ako sa tingin ko baka nagbiro lang. Ako sa tingin ko din po, baka nagbibiro lang si BP nung tagpo na yun eh. Oo, kasi kung napanood naman ninyo yung ano yun series yun eh. Opo. Alam, matagal-tagal ding bago ko natapos yan, tumagal din eh. Kasi hindi ko naman nakukuha araw-araw eh. Tama po. Kung hindi ako nagkakamali, 2 buwan at kalahati bago ko natapos yun eh. Unti-unti lang eh. Kasi doon, kung para bigyan natin ng konteksto yung pinag-uusapan natin, parang yung lahat ng mga opisyales ng Capitol Hill na nagkaroon ng isang parang pagdiriwang, merong piging. Opo. Akalain mo namang may sumabog naman akong ano doon. Ayun. Namatay Na-wipe out lahat sila. Na-wipe out silang lahat. So sa proseso ng gobyerno nila, kinakailangan magtalaga tayo ng isang designated survivor. Na yun nga, caretaker ng gobyerno. oo, at yun nga, dumaan siya sa napakaraming mga pagsubok sa buhay. Gusto rin siyang katayin. Aba, lahat. Oo. Ngayon, kung nagamit man ni ni BP Sara, palagay ko nagbibiro lang yung Vice President natin. Kaya lang may mga ibang nangaba eh. Di ba? Parang ano sabi ng iba dyan? Parang, Kasi sabi nila, kasi may kinalaman sa seguridad eh. Dapat anyang seguridad, hindi natin tinuturing na joke o biro. Kasi ito una, seguridad ng mga leader ng ating bansa. Baka naman kako hindi sinasadya rin na impromptu na itanong sa kanya yung pagkakataon na yon at yung naging sagot niya. Di ano ba? man talagang mangyari at siya ang natira, siya naman talagang kasi Vice President di ba? Siya naman talagang papalit. Sa rule of succession ng Pilipinas, yun talaga. Yes. Opo. Pero merong isang mamabatas dyan na nagsabing, siguro maganda rin isa batas ito na magkaroon tayo ng designated survivor dahil sa... Sabi naman nun. Si Kong Joel Chua, bigla sa nakaisip ata nung nag-spark sa isip niya, makagawa nga ako ng isang panukalang batas na ang pamagat ay designated survivor. Ako ayoko ng ganun. Bakit ka mo? Mawa-wipe out lahat ng mga leaders natin. Ayoko namang malagay tayo sa ganun. Ayoko na yun. Huwag naman sana tayo dumating sa ganung tagpo. Ayoko dumating tayo sa tagpong ganun. Anyway, siguro tanong natin sa kanila kung dapat bang seryosohin ang naging pahayag ni BP Inday Sara na tinatalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Kung ko lang pala, bago tayo lumipat ng paksa, ito pa, yaman din lamang nabanggit yung Pampanga ko, yung ating kaibigan, Kong Dong. Sabi Kong Dong, sabi niya, mukhang hindi raw po bumenta sa kanya yun hong joke ni BP Inday ukol doon sa designated survivor. Sabi niya, it's a very bad joke. It leaves a bad taste in the mouth, especially coming from a very
popular BP who garnered is so ayon sa kanya mukhang hindi po benta itong naging kung joke man ang pinahayag ng BP, no ha? Matagal na tayo anya nagpe-prepare sa Big One, yung earthquake, lalo na po sa zona na dito daw po sa Batasan, ang mataas na leader ng ating bansa. Tapos ngayon, may designated survivor pala na pang Netflix. Ayan, para daw po kay Kong Dong, mga kababayan, ang pagpapahiwatig na may masamang naghihintay sa Pangulo ay isa daw po napakaseryosong bagay na nangangailangan po ng investigasyon. Iyan po ang pahayag ni Kong Dong ng Pampanga. Si Kong Dong naman, nervyoso. Opo. Basta ako, alam ko, biro lang yun. Kasi, yung designated survivor, Opo. pelikula lang yun eh. Di ba? Opo. Pelikula lang. At saka talagang maganda yung pelikula. Totoo po. Pati yung production ko, pagkakagawa, pang Pero ang totoo niyan, hindi naman talaga nagaganap yung sistemang ganun eh. Opo. Na talagang, figment ng imagination na, May na cinematic mayroong ganung talaga, klaseng succession. Yes. Pero ang doon, ang kagandahan doon, talagang makikita mo yung parang realistic. Opo. Ganyan. Pero kahit ano pong gawin natin na realistic, yung po ay kwento lang, yung po ay pelikula lang. Yan, opo. Oy, mga taga-Hingoog City raw, kung nanonood pala sa atin ang Kuya Richel, kasama po niya ay si Kuya Jojo, Ate Grace, Jorlyn, Maymay, at saka ito pong si Ruthie. Sa pamamagitan po ng ating mga social media account. Ako nagpagawa nga ako ng bagong barong din eh. Para po sa Zona Kong? Para sa zona. Dapat tatlo niya na pinagawa niyo para naman ginawa niyo na sana tatlo. Hindi pa ako nakapag-harvest ng kamuting tinanong ko. Yung talbos na kamote, ganun ba? Isa lang muna. Ibig ko sabihin ako, preparado ako, mag-attend ako din. Okay. Sapagkat yun naman ang dati nating ginagawa, tungkulin naman natin yon at kailangan nating makita Opo. at marinig din naman kasi ito'y pananagutan namin, members ng Congress, kasi ito, may joint session ito dyan eh. At dahil constitutionally ang mandate na yan, ang Pangulo ay mag-uulat ayon sa mandato na nakatalaga sa saligang batas. Ayan. So ang presidente ay nandun, mag-uulat siya ng kalagayan ng ating bansa. Kami naman, bilang representatives ng ating mamamayan, nandun po tayo para tanggapin ang kanyang ulat. Ayan, opo. At kasi yung midterm ng kanyang panunungkulan kong, kumbaga iba ito sa mga naunang dalawang zona kong, di ba? Kasi dito mukhang ilalatag na niya kung ano mga programa niya sa 3 taon pa na natitira sa kanyang termino. Di ba? Tama. Ayan. Nelson, ano yung nasa tarangkahan mo dyan? Ay, hindi. Ito palang designated survivor bill dyan ay noong pang 2019. Gano'n. Ipinail ni former Senador Ping Lacson. Meron bang tayong panukalang batas na ganyan? Yes, pero hindi daw umusad. Walang... Okay. Dahil ang kanya namang sinasabi... Kasi nga, para mangyari yan, kinangailangan mapatay mo lahat ang ating mga leaders. Ayoko namang mangyari yung sa ating bansa. Tama. Di ba? Tama. Baka mamaya, dahil sa merong ganyang batas, may gumawa nga ng ganyan. Para lang mapatunayan natin, mangyayari ba itong batas na ito? Ito bang batas na ito, magagamit natin sa ating bansa, di ba? Sa ating panahon. Baka mamaya may gumawa pa nga ng ganyan. May makaisip pa, no? Paano mo gagamitin niya kung hindi napatay lahat ang mga leaders ng ating bansa? Mamagang walang silbi pala to. Pagka... Sa ating bansa dyan, pagka halimbawa, ang Pangulo ay naging incapacitated o maring nasawi o Vice President nasawi, yun lang ang sinasabi na saligang batas. Hindi lahat nawala. Di ba? So merong succession doon. Yes, Maaaring yung Senate President, pagkatapos yung House Speaker, pagkatapos yung Chief Justice ng Korte Suprema. Pero hanggang doon lang. Hindi sinasabi na mamamatay lahat ang ating mga political leaders. Kaya nga po. Sa akin naman, ayoko namang mangyari yun sa ating bansa. Parang it's too much, na may succession pang-lima. Ngayon, yung mga malalakas ang imagination na para lang mapatunayan natin na magkaroon ng bisa ito sa ating panahon. Kayo na lang yun. Ayoko yan. Baka mapilitan maging presidente kami dahil. Baka tayo pa ma-designate. Baka mamaya ma-designate si Nelson. Yayaman ng Pilipinas. AI na tayo. AI na tayo. Ayun. May kumakalat ngayon na balita.
Oh. Jen, na may utos na daw ang Supreme Court na ang Kongreso ay magpasa na ng political dynasty bill. Anti. O anti-political ganun? dynasty. Oo. Pero may paglilinaw. Hindi pala yan totoo, Jen. Buti lang nakita ko. Ganun ba? Kasi nasa ano natin, nasa... Kasi parang ko nang nakita, hindi naman kami pwedeng utusan naman ng Korte Suprema. Korte Suprema, Kung paano sila, hindi naman namin sila pwedeng utusan din. Ayun nga po. Oo. Hindi, pero kung makiusap, halimbawa kikiusap ang Korte Suprema. Baka Pwede namang makiusap eh. Ayun, oo. Kaya lang nananatiling obligasyon namin yun. Di ba? May kanya-kanya po tayong separating lines. Naalala ko kung, di ba, parang nung nakaraang Kongreso, meron kayong panukala, may kinalaman dito. Ako nga, isa sa nag-file niyan eh. Yun na, Kaya naalala lang, ko alam po. niyo naman, ayaw man lang, Di ata naka-first basin kong eh. nabasa lang eh. Pagkatapos tinitingnan ako ng mga kasama ko eh. Oo. Ang sasakit ng tingin. Parang binigyan na kayo ng konting pabor para wag lang masabing binaliwala yung panukala ninyo. Nabasa naman. Pero hindi na agenda. Ganun po. Oo. Di lahat kasi ng mga batang mambabatas, maging sa ngayon kong, mga lumang apelyido na po kasi. Hindi, alam mo, para magkaroon ng visa yun, kung Opo. sakasakali lang Oo. kung sakasakali lang na Maumusan. maanmyendahan natin ang saligang batas. Okay, opo. Ang isa sa, ako siguro mag-introduce lang ako, yun lamang, yung nauukol doon. Aalisin ko yung as may be defined by law. Kasi merong ano doon merong kulatilya yun eh. Opo. Ipinagbabawal kanya ang political dynasty, blah, 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 as may be defined by law. Opo. Sa makatwid, yung kabawalan o yung pagbabawal manggagaling doon sa isang enabling law. So kung walang enabling law, hindi ngayon magkakaroon ng katuparan yon. Ngayon, pagkahalimbawa na anmyendahan ng ating saligang batas, akong imumungkahi ko, aalisin ko yung as may be defined by law. Alam mo, magiging epekto nun. Magiging period na lang eh. Opo. Ibig sabihin nun, yung provision na yon ng saligang batas magiging executory, magiging self-executory. Hindi mangangailangan ng batas para ipatupad. Yun po pala ibig sabihin. Bawal na, no? Sinabi niya, kasi nakalagay doon, as may be defined by law. O di mangangailangan ka ng batas. Gagawa ka pa ng batas. Ayaw naman ang makasama kung gumawa ng batas eh. Tinitingnan nga ako ng masakit na ganyan eh. Ito naman Kasi ang Marcoleta, isa lang ang apelido, iba? Ang dami magkakamag-anak yun nandun eh. Wala di ba? Ako pag-graduate na ngayon, nakita mo naman, ako lang mag-isa. Pero yung mga kaibang kasama ko, yung asawa, yung anak, yung kapatid, at saka yung anak. Opo. Umikot na sa buong pamilya. Kung hindi kapatid, yung gobernador, yung congressman, yung mayor, yung isang pamilya po eh. Pero hindi niya iiwanan yun. Iiwanan niya muna to sa asawa niya, o kaya naman sa anak niya, o kaya sa kapatid niya, at pupunta sa iba. Nako. Nililinaw ho ng SC, kasi naglitawan sa ibang news article dyan Opo, oo. Ang sabi ng Supreme Court, nagsalita po itong, ngayong hapon ito yung Supreme Court spokesperson Camille Ting. Ang sabi niya, kasi may mga petition sa Supreme Court na humihingi na i-compel nila yung Congress na ipausad na yung maglabas ng writ of certiorari para tuparin ng Kongreso yung mandato nila sa konstitusyon na dapat wala kang political dynasty. Mukhang mali nga yun. Ang sabi ni spokesperson Camille Ting, the article published on this is erroneous. O mali. We are already writing to have it corrected. There is no such decision. What we uploaded were the petitions. Ayun, nung binasa siguro nung iba, akala yun na yung desisyon. So may nagpetisyon pero walang desisyon. Wala pa po. What we uploaded were the petitions and other pleadings asking the Supreme Court to compel Congress to pass laws related to political dynasties. These cases are still pending before the court. Ayun. So wala pong walang Hindi kasi katotohanan. maghahanap ng katwiran ng Supreme Court diyan. Paano niya kami uutusan? Opo. Kung i-compel pala kayo, ang ginamit ng termino ay compel, no? Compel. Oho.
Nako. Sa ayot sa gusto kanya, gumawa kami ng batas na nauukol sa pagbabawal ng political dynasty. Period, sabi niya. Nako po, kataas-taas ang hukuman yun, Kong. Oh, anong gagawin natin ngayon? Hindi, unang-una, gagawin niya kaya yon. Una, mukhang hindi po. Alam din naman ng Korte Suprema na hindi na pwedeng gawin yan, Kong. Di ko ba? Ang petition ko kasi kung i-compel nga kayo na sundin Kaya yung nga, siguradong petition for mandamus yan. Yung mga ganon. Pag mandamus kasi, inuutusan. Pag prohibition, binabawalan. Opo. O ito mandamus sigurado to. So inuutusan ngayon ang co-equal branch of government. Opo. Di ba? Pero bagay yun, kayo Kong, mukhang nabuhay yan. Baka ito ang maging kaparaanan para umusad na yung panukalang batas. Para wala nang batas nga. Okay, pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon, ito sinasabi ko na ngayon. Hindi naman sikreto ito eh. Hindi ko sinisikreto ito. Ang pinakamabisang paraan, wag na po tayong gumawa ng batas. Oo. Pag nagkaroon po talaga ng isang pagkakataon, tayo'y pinayagan na magkaroon ng amendments, isa po yan sa tatargetin natin, ilaalisin lamang po natin yung phrase na as may be defined by law. Kasi yung iba, yung economic provision, magdadagdag naman as may be provided by law. Tayo naman, tatanggalin natin yung kaparehong kasi yung as may be defined, as may be provided, pareho lang yun eh. Opo, tama. Nagkataon yung doon sa political dynasty nakalagay as may be defined by law. So kailangan alisin natin yung as may be defined by law, i-period natin doon. Ibig sabihin, mula noon, wala ng political bawal na kasi self-executory na yung provision na yun. Ba't kasi gumawa kayo ng batas, Kong, na dinugtog nyo po yung as may be Hindi provided. ako gumawa nun, yung gumawa ng saligang batas. Hindi naman ako kasali doon. Ganun ho ba? Kasali ba ako doon sa konkon ni President Cory Aquino? 1986 nga pala yun. 1987 yun. 87 pala, oo. Hindi, kung tatakbo pa rin sa Supreme Court, kung hanggang anong degree of consanguinity yung dynasty. Hindi, nakalagay na doon eh. Apat ata. Meron na ba doon? Hanggang 4th. Nandun yun. Basta yung importante, wala na yung as may be defined. Para wala ng batas nga. Kasi lalagay pa dyan up to... Ayun nga. Up to third, fourth. Fourth ata hanggang 4th degree. Basta sinabi doon, political dynasty. Ibig sabihin, pagkakaan mo, huwag na. Ganun lang kasimple yun. Ayun. Pero yun pala, napakaikling pangungusap na yun, Kong, ha? Oo. Ang daming... Yun nga yung palusot eh. Yung gumawa naglagay ng palusot. Parang ayaw din ata niya. Ayaw din niya eh. Kunwari lamang yun na puro papogi lang sinabi. Halimbawa, kailangan bigyan lahat ng pagkakataon kanya ang bawat Pilipino na magkaroon ng tsansan makapaglingkod sa ating bansa. Ang ganda ng naman. At dahil dito, kinakailangang ipagbawal ang political dynasty as may be defined by law. Kanya kasi, dapat inalis na yun. Dapat wala na. Nakuha mo ibig ko sabihin. Yes po. Kung talagang magseryosoan lang tayo, kayo talagang mga merong panukala na nagyayabang kayo na sige, yun ang pinakamagandang yan ang pinakamagandang paraan. Tanggalin mo yung as may be provided by law. Ba't yun kasi dinugtog? Kasi napakasimple lang, di ba? Lahat kanya ng Pilipino ay magkaroon ng pagkakataong makapagsilbi sa kanyang bansa. Tama naman yun eh. Tama naman, para lang kanya magawa ang bagay na yan. Ayan. Ipagbabawal natin ang political dynasty as may be defined by law. Naku? Di parang ayaw mo rin eh. Sino naman sa amin, sa kalipunan namin, ang magtatangka? Ako nagtangka ako eh. Nabasa nga lang eh. Pagkatapos namatay, it died a natural death. Ako naman siyempre, nainis din ako eh. Sabi ko, talaga yata ka kung para hindi... pala kayong pumapana sa kawalan yan ko, wala kang tatamaan doon. Kasi lahat nung kasama nyo sa Kongreso, masasapul pagka ipinasa nila yung batas na yun eh. Hindi, may pana ako, wala akong pantudla. Walang palaso. Mabuti ka pa, may palaso ka. Tinitira mo yung kadilim. Ako, binigyan ako ng pana, pero walang ang palaso. Yun na nga. Paano ngayon yan?